Mark Villar, tahimik. Saka si Mark, tahimik yan. Sumisipag ang gawa. Tayo ay mga katao. Si isa pa na issue. Ha? Hindi pinag-uusapan namin dito nga sa mga senador na nasa kabilang grupo na sinasabi nila na sila daw ay talagang para sa tao. Oy. Pero para sa tao, hindi nila matalakay ang flood control. Buti naaway niyo si Martin. Oh. Naaway niyo si Hindi Martin. naman, sinasabi lang namin tahimik. Tahimik. Eh, wala kang probable cause. Hindi, para sa akin, ganito lang naman yan. Maraming nag-aakusa sa ating butihing dating Speaker Martin Romualdez. Oh. Ang daming mga nagsasabi at ang daming nagtuturo at nai-involve yung pangalan niya sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa pangungurakot sa kwarta ng bayan. Ngayon, ang sa akin lang naman, siguro bilang ikaw ay kinikilala, pinsan ng Pangulo, at kinikilala rin na ikay talagang maraming kumikilala eh. Oh. Na talagang mabuting kongresista at lingkod bayan si Speaker Martin. Katulad ni Yulo. Kinikilalang mabuting leader. Para Diba? sa akin, syempre. Kasi sa akin harap naman sa ICI at tinayaan natin ang ICI na at wala naman nakita. Ito yun. Di pa ako tapos. Lugi ako dito, dalawan to Dalawa to Ito yun. Bilang isa na sana, ikaw na mismo ang magkusa, pumunta ka sa Blue Ribbon Committee kasi iniimbitahan siya, hindi naman siya pumupunta. Di ba? Kung hindi, lagi na lang maririnig natin, ang nagtatanggol sa kanya, si Takero tsaka si Mima. Para sa akin lang. Siguro, dapat oo, tama naman. Kung sino nag-aakusa, siyang magpatunay, di ba? Tama. Pero para mas matindi ang tumindi ang tiwala at makuha mo, lalo yung pagmamahal ng sambayan ng Pilipino, siguro panahon na para magkusa ka. Ito ang Huwag kang magmukmuk kasi nakakapayat ang pagmumukmuk. Ito sa akin. Ito sa akin. Ito sa akin. Sa mga tropa kay Martin. Actually, Martin Romualdez, marami talaga pinag-aral. Totoo sabihin ko sa inyo. Napunta ako ng bagong Pilipinas, umaten siya ng BPSF, nagbigay siya sa mga mangingisda, farmers, lahat, isip, etc. Ang dami natutulungan. Siya lang yung kongresista na siya lang yung House Speaker na nakagawa noon, na naglibot sa buong Pilipinas upang magbigay ng tulong. Siya yung Speaker of the People talaga. Kaso ang problema ko dito, where is the Speaker of the People nung nagkaroon ng problema sa flood control? Anong naging papel nito ni House Speaker? Nagpabaya ka ba kay Saldico kung bakit nagnenok ng ganong kalaki? Kasi ay pointing Saldico Pupoint ko talaga siya dito. Ang kailangan ko dito, kung bakit ako kumakatok kay Speaker Martin, this is the perfect timing. House Speaker, magsalita ka na. Tulungan mo si Presidente. Diba? This is the perfect timing upang makapagsalita. Hindi ito ang panahon. Pero sa akin kasi, para manahimik. Hindi ito, pero sa akin, alam ko dapat magsalita si Speaker Martin Romualdez. Pero mahirap kasi dyan sa Senado, gagawin lang siyang yung mga yan. Diba? Kung ano-ano nga, nakaraan, diba? Ito naman, Boss Mike, di lang Kasi nakaraan, nakita nyo, wala pa nga siya. Nasa na si Gutesa. Wala pa rin. Hindi pa rin napapalabas. Nung nakaraan, inaabangan natin. Hindi nila napalabas ni Marcoleta si Gutesa at saka ni Defensor. Nasaan? Sa totoo lang, kung may kasalanan talaga si Speaker, dapat ipakulong. Wala naman si Gutesa. Di ba? Sa akin, opinion lang Opinion lang. Alam mo kung malinis ang tingin mo sa sarili mo? Malabas ka. Wala kang kasalanan. Ano ang katatakutan mo? Correct. Yun lang, simple Huwag natin, simplihan natin. Simplihan natin. Kung walang kasalanan ng isang tao, ito in general na, hindi lang kay Martin kung walang kasalanan ang isang tao na alam niya sa sarili niya na wala siyang ginawa, ano ang ikakatakot mong humarap kahit kanino? Bakit kailangan na magdahilan tayo na kailangan ko ng magpa-check up kaya di ako makakarating? Ayokong dumalo dyan. Dahil panggigilan lang ako ng mga tao dyan. Kahit paikot-ikutin ka ng mga manggigisa sa'yo, hindi uubra kasi alam mo na wala kang ginawa. Wala kang kasalanan. Di ba? Paano pag dumating yung araw? Dumating lang, kunwari lang hindi ko alam na sasabihin ng tao. Paano kung dumating yung araw na itong si Speaker Martin bumaliktad? Sabihin niya kahit wala namang kinalaman si Presidente. Ito, magturo ng ganyan yan. Diba? Kumbaga, ayoko mangyari yung ganun Yung gagawa siya ng kwento, masisira talaga sa akin si Martin. Siguro, in fairness naman kay Martin, kakampi muna ako kay Nyulo.
Wag natin munang pag-usapan yung hindi pa mangyayari. Kasi tingin ko naman, mukhang malayo pang mangyari yan, yung ipagkanulo ni Speaker Martin ang Pangulong Bongbong. Sana wag. Kampi tayo. Kampi tayo dyan, Boss Mike. Di ba? Pero alam nyo, sa akin lang naman kasi, doon lang tayo sa kung ano yung nararapat na gawin ng mga politiko. Oo, sa bagay tama yun. Para makuha yung tiwala ng taong bayan. Kasi, alam naman natin na hindi naman mga bobo yung mga tao. Maglibot-libot ka at magtanong-tanong. Pag tinanong mo, nag-survey ka, di ba ginagawa nyo yan dati, kalye survey. Try mo. Naniniwala ka ba, Eka, na si speaker walang kinalaman dyan sa nakawan na yan? Baka sagutin ka, ano ka? Siraulo? Wala ka bang common sense? Alam naman natin ang kalakaran sa gobyerno na tayo hindi na kailangan ng mga ebidensya minsan kasi lagi sasabihin, nasa ng ebidensya mo, nasa ng ganito mo. Kung ganun pala, ebidensya. At aantayin natin na makonvict sila. Huwag na tayong magsalita. Dahil lahat na lang ng mga tao na ito, na mga na aakusahan, tulad ni Sara Duterte, Bong Revilla, at marami pang iba, kasama na si Saldico, at saka si Martin Romualdez, huwag na tayong magsalita at antayin na lang natin ang resulta ng korte kung sila'y may sala o hindi. Pero hindi kasi gano'n ang kalakaran. Ang kalakaran dito, labanan ng opinyon at pananaw. Halimbawa, ang pananaw mo nga sabi mo, hindi ka naniniwala na walang kinalaman si Martin at sinabi naman ni Yulo ano yan, kailangan magpakita muna ng ebidensya. Unfair naman, dali, galit muna tayo. Kay Koy muna ako. Kay Koy muna ako. Unfair naman, kay Sara Duterte yon. Bakit ka mo? Di ba si Sara Duterte puro akusa pa lang din naman? Ngayon, namimili pala tayo ng kung sino lang yung kakampihan. Akala ko ba'y para sa tama tayo? Teka muna. Kung ang ating panuntunan ganun pala, wag nating akusahan si Sara. Pero si Sara talagang criminal mind Papatayin niya yung si diba? Pero ako, pero ako, totoo pa rin ako. BBM criminal mind. Pero totoo pa, ako pananaw ko ito. I am a newborn Marcos loyalist. Kay Presidente Bongbong Marcos ako naging loyalista. Hindi nga lang sa ama. Pero naniniwala ako sa kanila. Sino man ang mga makakasagabal sa pag-unlad ng bansa natin at pilit na ibabagsak si Presidente Bongbong Marcos, ako na mauna. Ako na unang babarat dito. Kahit pamilya ka pa. Oo. Hindi ko kakayaan. Sorry sa mga Martinico. Sorry sa mga Martinico. Ano Martinico? Ginawa mo namang isda, pare. Anong Martinico? Ano isda? Bamban? Teka. Balagang bukid? Seryoso sabi ko. Hindi niya maintindihan yung Martinico. Papaliwanag ko. Hindi, teka lang, ba't mo sabihin yun? Sorry sa mga Martinico. Kasi hindi ako papayag na kahit ka mag-anak, hindi ka magsasalita. Hindi ka papayag, sinisiraan na. Pinatawag na bangag, magnanakaw. Pinai-impeach pa ngayon yung presidente ko tapos hindi ka maninindigan. Kaaway tayong dalawa. Hindi, pare, yung gano'n naman. Ito po kami, nag-uusap lang kami nila, kuya. Ito, yung gano'n naman. Sa akin, nakita ko naman kay Speaker Martin na talagang nung panahon nung siya ang nakaupong speaker, walang lumusot. Walang lumusot po na makakagiba at makakagimbal sa ating presidente Totoo yun! Bongbong Marcos. Totoo yun! Diba? Susuportahan kita sa sinasabi mo. Alam ko Martinico ka. Ayan na naman tayo. Nag-uusap na tayo. Ako mag-explain. Ano ba yung Martinico? Hindi, kasi ganito nga, boss susuportahan mo yun. Talagang ginawa ni House Speaker Martin yun. Doon ako bilib sa kanya. Pero hindi ako bilib sa pananahimik. Ito yun. Bibilib ako doon kapag sumuporta na siya kay Pangulo. Explain ko na kung ano yung Martinico. Sunduin na kaya natin si Speaker Martin. Para magsalita na. Baka naman speaker, baka naman pwede kayo magpa-interview sa amin dito. Baka lang naman, kahit na magpadala na lang kayo ng sugo ninyo. Di ba? Kahit hindi na ho kayo, magpadala kayo ng sugo dito sa Bingador. To explain. Malugod naming pasasalamatan. Ang inyong ipapadala na taga-pagsalita o sino pa man na po pwede nating kausapin at mas maliwanagan ng taong bayan. Kasi tatapatin natin si Koy na naguguluhan. Maraming katanungan. Ako rin. Marami akong tanong na gusto kong malaman na magkaroon ng kasagutan. Maaari si Yulo, nasagot na nila yan. Pero kami, hindi namin alam. Ngayon, isipin mo Martinico, bakit ka mo? Ang Martinico, tandem ni Martin at Nico, kaya Martinico. Martinico. Alam naman natin na talagang tandem yung dalawa na yan noon pe. Tama, mali? Tama. Hindi sumagot. Tama. Hindi kasi ganito naman. Ako to be honest sa mga kababayan natin, nakita niyo ako, ano sinasabi ko lagi? Hindi makakatagos ang impeachment kay Pangulong Bongbong Marcos kapag nandiyan si House Speaker Martin Romualdez. Pinangangalandakan ko yan.
Because I'm very proud to House Speaker Martin Romualdez noon eh. Kasi nagawa niya talagang protektahan si PBBM. Nung totoo panahon yun. na House Speaker siya. That's why sinasabi ko na ang galing nitong tao na to. Pero nalungkot lang ako because I'm very disappointed. Alam mo, I'm very disappointed to House Speaker. marami kasing Totoo lang. nag-iisip na na imbis na makatulong, parang nakakabigat. Hindi, Bossy, hindi biro yung mga pinaaral ni Martin. Hindi yung pera ng taong bayan, alam ko na ibigay niya. Hindi biro scholar niya, napakarami milyon. Pero teka muna kasi alam mo, aking panuntunan, hindi kailanman takpan ng isang kabutihan ang isang pagkakamali, lalo na kapag ang pinag-uusapan ay taong bayan. Tama mo? Hindi kailanman po pwede na itakip yung mabuti mong ginawa para sa isang bagay kung meron mang ginawa kang masama sa taong bayan. Hindi kailanman pwedeng itakip yon. Kasi parang mangyayari niyan, parang Norman Mangusin tayo. Sabi ng Napunta sa ulaong? isingit ko lang. Para kasi noong araw, ang ganyan ng katwiran nila, nakatulong naman eh. So baliwala na yung human trafficking, dapat i-absuelto na. Yung meron pang kasong panggagahasa, dapat i-absuelto na. Yung mga ganon, yung mga istapa, yung panlalamang sa kapwa, dahil nakatulong naman nung pandemic, dapat kalimutan na. Ganon ang katwiran ng maraming tao nung panahon na yon. So, dito ko rin naman ipinapasok na kahit sino man tao ay hindi po pwede na pagtakpan ang kasalanan sa mga bagay na ginawa mong mabuti. Parang si Kibuloy lang. Ganito yan. Nakakubli ang mga masasamang gawain niya sa pagpapakita sa mga tao ng mga mabubuting ginagawa kuno niya na pagtulong pagpapaaral. Nagpapaaral din yun. Pero ito, ang ibig na sabihin dito, yung dapat na makuha ng taong bayan when nung panahon na House Speaker siya, naibigay naman. Naibigay. Ang gusto ko lang talaga na sa tapatin ko na nga kayo, gusto kong birahin ni House Speaker si Ko. That's it. Na matapos na to. Yun na nga eh. Diba? Kaso ang problema daw, tumawag sa akin si speaker. Hindi, ganito, ang ano nga daw, ang problema nga, ang lumalabas ayon din sa mga mainstream media na AI daw ang ginawa na ni Saldico eh. AI daw. Ayun ang lumalabas. Hindi kasi, promise eh. Gusto ko talaga palagan ni House Speaker Martin to si Saldico. Ako sasang-ayon ako kay Ko. Koy. Kasi ganito yan, ni minsan hindi pa natin nakakaringgan ang ating butihing Speaker Martin Romualdez ng pagtuligsa kay Saldico na siyang unang-una ngayon na tinuturo dahil nga tumakas, feeling ng maraming tao, guilty talaga. Pero ang tanong ko, Speaker, bakit tahimik kayo pagdating kay Saldico? Bakit hindi po kayo nagsasalita? Ano po bang meron? Pero kung binanata ni House Speaker yan si Saldico, baliktad yan si Saldi ngayon, pupusta ako. Hindi babaliktad yan si Saldico. Kumbaga, ang mangyayari nito, lulubog talaga si Saldi. Yun na nga. Ay ako, naghihintay lang ako. Baka samahan ko pa si Speaker sa pakikipaglaban kay Saldico eh. Kung bibirahin niya eh. Oo, sabi ko nga sa mga viewer ko, once na umatake to si House Speaker kay Saldi, mangunguna pa ako. Maaga pa sa alas 4, sasamahan ko to si Siguro darating din yung tamang oras dyan na etong si speaker ay maimbitahan natin. Ulitin mo. Matatawa kayo dyan, ha? Ulitin mo, kakanta ko. Dali, sige. Siguro darating ang tamang panahon. Magsasalita rin. Baka ikaw rin ako. Grabe itong dalawa to. Ayan po ha. May tumatawag. Opo. Sabihan ko. Sabi nga nun, no? Nyolo. Nakakain ka na ba ng boiled milk rice? Pero ayan po ganyan naman po kami dito. Yan po ang tinatawag na freedom of speech. May mga sarili-sariling palapalagay, panapananaw. Hindi po kami katulad ng ibang mga vlogger na nagbabangayan agad, konting konting hindi nabayaran ng 500,000, galit na galit, tinakbo, si Chupa Moreno. Kita nyo mga kababayan ko, no? Parang naalala ko yung 500,000 may tumakbo kay Ivy. Naku, Koy, ano yan, Koy? Ito, mga kababayan ko, ito yung tinatawag na sibilisado. Oo. Tayo po ay sibilisado sapagkat mga kababayan, kaya nating tanggapin ang bawat opinyon ng bawat isa sa amin dito. Tama. Kami po ang inyong mga pinakikinggan madalas. Ano po, na makikita nyo yung mga magagandang halimbawa, inyo pong i-adapt. Kapag may nakita po kayong hindi, pangit para sa inyo, inyo pong isang tabi. So lahat po ng mga magaganda na mga pananaw, mga gawain, at katangian bawat isa sa amin, inyo pong kunin. Tama. Yung masasama po, ulitin ko, para sa inyo,
inyo pong isang tabi yun. Mm. Yun po yun. Paano to? February 6 na, nalalapit na. O anong mangyayari nito sa February 6? Sabay-sabay. Isa lang ang sagot dyan. Kulong na yan! Mga kurakot! Kulong na yan! Mga kurakot! Alam nyo, Kulong na si Saldi ko. Tsaka si alam nyo, ito lang isang pakiusap po sa ating Korte Suprema na sana naman po, Korte Suprema, tulungan po natin ang taong bayan. Ito pong February 6, parating na. At sana na maglabas na po tayo ng motion for reconsideration para malaman po ng ating Kongreso kung anong way or pattern ang susundan dito sa impeachment na bagong pinanunukala nyo. Kasi mga Koy at Boss Mike, wala po tayo. Para po tayo nasa kawalan ngayon. Nalalapit na ang February 6. Mamaya mag-file ng impeachment yan. Hindi pala yun yung impeachment process na ginugusto ng Supreme Court. Maaaring magulo na naman, di ba? Alam mo, isa lang yung narinig ko dyan. Alam mo, may banta ang taong bayan. Yes. Alam mo ang banta ng taong bayan? Kung dati sa EDSA, nagrarally, baka mag-people power sa Korte Suprema. Yan nga. Yan ang katakutan nila. Oo. Kasi bakit? Gustong i-hearing ng pagdinig itong impeachment complaint Oo. sa loob ng Kongreso. Oo. Kung maghahain sila ng panibagong impeachment rule, abay, niloloko, tinatarantado, Yes. ginagago tayo ng ating saligang batas. Totoo. Kasi nga, napakahirap niyan. Diba? Diba? Diba, Koy, tama ka doon. Napakahirap po niyan. Biro nyo po, sinunod nila nung nakaraan ang impeachment process pero binaliwala ng Korte Suprema. At ang masakit pa nun, Boss Mike Koy, bumabagyo. Bagyo. Walang pasok ang gobyerno. Nagkaroon ng desisyon para baligtarin ang impeachment ni Sara Duterte. Samantalang ngayon, Ito sasabihin ko. Oh. Kapag ito ay hindi nyo pina-impeach at hindi nyo tinuloy, but there is a probable cause against the Vice President Sara Duterte, mananagot kayo sa taong bayan. Correct. Mananagot kayo sa sambayan ng Pilipino. Pananagutin namin kayo. Hindi namin kayo tatantanan hanggat hindi nyo na pananagot yung tao na yan na nagnanakaw ng pondo, ng pera, ng taong bayan. Maawa kayo sa mga Pilipino. Huwag nyong pahirapan Tama. ang bansa natin. Kailangan ng bansang Pilipinas ngayon ng namumuno na maayos. Ngunit mismo, ang korte mismo natin, ang tila ba nagtatake pa nagko-cover up sa mga nangwawalang yan ng pondo, ng pera ng taong bayan. Tama! Easy, Koy. Pananagutin namin kayo. Hindi namin kayo tatantanan-tandaan yan. Ito. Kasi ganito yan. Di ba kayo nagtataka? Kung bakit lahat ng kakampi ni Sara, pagka tinignan mo, parang magnanakaw sila. Si Chavit Singson, ang daming issue ng corruption. Sila Gloria Arroy. Natatahimik lang. Parang ayaw maki-associate pero sa likuran, nandoon yun. At marami pang iba. Diba? Oo. Lahat sila may issue. Para bang pagka naupo si Sara bilang presidente, lahat absuelto. One time, big time. So ngayon, ang taong bayan ang dapat na mag-isip kung eto ba ay nararapat na ihinto ang impeachment trial ni Buday o ituloy. Kasi taong bayan na magdidesisyon dito kung pinaglalaroan na tayo mismo ng mga tao dapat gumagawa ng kaparaanan para mapanagot ito. Paano nga mapapanagot? May Mary Grace Piatos na nga. May Kokoy Villamin. May confidential fund issue. Yes. Meron 125 million in 11 days. Yes. Can you imagine that? Iboboto pa ng presidente? Yes. Tapos gusto nyo pang iupo? Ayaw nyo ipa-impeach? Ayan dyan ang there is a probable cause sa sinasabi natin. Yeah. Under cases, graft and corruption, ayaw nyo ipa-impeach? Yeah. Actually, we the sovereign people imploring the aid of the Almighty God, our dear Supreme Court, please make a resolution now regarding this motion for reconsideration that has been filed in your court. Because the Filipino is waiting for the injustice that Sara Duterte did to our country. The confidential funds. And this vice president is so idiot, Fiona, mother, father. Okay? Am I right, Koy? Kaya sa atin mga kababayan ko, thank you for translating my English Of sa course. kababayan natin. That's you're Alam my niyo po mga friend. kapatid, kailangan natin ng pagbabago. Kailan pa ba tayo kikilos? Kailan pa ba tayo tatayo? Yeah. Kailan pa ba tayo maninindigan? Yeah. Mag-arali ba ulit tayo? Sisigaw ba tayo ng peace and accountability? Yeah. Mag-arali ba tayo sa EDSA ulit kapag dinakawan tayo? Yeah. Alam nyo, it's time para sa ating mga Pilipino. Kayo po mga nakikinig na OFW, panahon na ho para lumaban ho tayo. Panahon na ho upang tumayo ho tayo mga kababayan. Ito ho yung pagkakataon na meron ho tayong namumuno sa Pilipinas na maayos na presidente. Kailangan na ho natin manindigan sa ano man ang pinaglalaban ng ating gobyerno. Tama. Iuupo mo pa ba yung magnanakaw? Tama. Iuupo nyo pa po ba yung tayo mismo kinakawawa? Hindi. Iuupo nyo pa po ba yung tayo ang pinapatay? Never. Iuupo nyo pa po ba yung kaya tayong pagtaksilan sa pera ng pondo ng taong bayan? Wrong move. Gagawin nyo pa po ba ito? Ihahalal nyo po ba na 6 na taon mamumuno yan, 6 na taon din ng buhay natin ang ipagkakatiwala natin at 6 na taon din ng buhay natin ang mawawala at iwawaldasin ng pera ng taong bayan. Tama. Maawa ho
ho kayo. Kadiri yan. Maawa ho kayo sa sambayan ng Pilipino. Panahon na ho ito upang ituloy natin ang pagbabago. Opo. Narito ho ang bagong Pilipinas. Yeah. Nagmula sa bagong lipunan, in English lang, Tinagalog lang. Bagong Pilipinas, mga kababayan ko. Sa pamumuno ho, naniniwala ho ako sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., may patutunguhan ng bansa natin. Tama. Mga kababayan, hindi ho ito ang panahon upang magpabudol ho tayo. Hindi na ho ito panahon ng pakending-kending at budots. Hindi ho ito ang panahon upang pakinggan yung mga nagpapapoging tahimik na mga tao. Mga kapatid, my dear Pilipino, ang panahon natin ay panahon dapat ng mga Pilipino upang umayon at maging maayos tayo. Yes. Ikulong natin ang dapat ikulong, panagutin natin ang dapat panagutin. That's right. Ipa-impeach ang dapat ipa-impeach. Sara Duterte, kapal ng muka. Di na nahiya. Walang ginawa. Antibay mo. Impeach na yan, impeach. Tama si Koy doon. Alam nyo, tayo mga Pilipino, isipin po natin ang kapakanan mismo ng ating kinabukasan. Ang Kaya- kinabukasan po kailangan po malago, ang kinabukasan po ay kailangan maunlad. Pero nagdaan na po ang mga Duterte, naranasan na natin ang pamumunong Duterte. At ngayon nakikita nyo pa rin po, ang mga aliadong Duterte ay tiwali. Ang mga aliadong Duterte ay dinadala tayo sa masama sa sa China, pagiging kaaliado, ng mga, by the way, PBBM, congratulations, almost 1% na lang po ang kidnapping sa ating Pilipinas. Yan po ang sinabi ng DILG. Grabe, Dahil nawala po ang Pogo, almost 1% na lang ang kidnapping. Bongbong Marcos yan. Kung nandiyan si Sara Duterte, babalik na naman ang Pogo. Hindi naman natin hayaan to kasi nga mga Duterte ay napakawalang iyang mga tao. Kaya si Digong nandoon, nakakulong ang itlog dito sa ICC. Kaya magising na po tayo mga kababayan, i-impeach natin. Dapat ganito, parang YOLO. Kaya nga po ako. I-impeach na yan, iyang kurakot. I-impeach na yan, iyang kurakot. Boss Mike. Alam nyo, sa totoo lang, Yung cooldown no? Oo, hindi. Galing Galing mo, no? Di ko na cool doon, no? Nare-relax yung ugat namin, hindi. Kasi kung nagtimpla akong kape. Alam nyo, simple lang. Kung uunawain natin at ikukumpara yung dating administrasyon kay Pangulong Bongbong, milya-milya na ang layo nun. Sa pamamaraan ng pagsugpo sa droga, talong-talo na si Digong. Walang mga namamatay natin na mga kababayan nating Pilipino, pero marami ang nalulutas at natatakot. Sabi nila, dami ng addict daw. Kailan pa ba nawala yung mga addict? Pero yung pagkontrol, parehas din lang naman yon. Ang pamamaraan lang ni Digong ay pumatay. Pero kay Pangulo, mahal ang buhay. Okay? So ngayon, dito naman sa mga proyekto, makikita naman natin, napakarami ng proyekto na ginawa at ginagawa ni Pangulong Bongbong. At sa international community naman, makikita natin, malayong-malayo din kung paano makipag-usap at makisama ang Pangulo at kung paano tayo kilalanin dahil kay Pangulong Bongbong. Correct. Nakita nyo naman sa UAE, latest yan, kung paano nga magtrabaho ang Pangulo. Kaya dito, ninyo makikita kung gaano ba talaga nililito ng kulto ni Duterte ang marami nating kababayan para paniwalain sila sa mga bagay-bagay at mga ideolohiya na taliwas sa katotohanan at tama. Tama. So ibig sabihin, tama si Nyulo, nililihis ng kulto ni Duterte, etong mga tao na naniniwala, hindi ko naman sila masisisi. Diba? Tandaan nyo po yan mga kababayan, matuto tayong magkumpara. Huwag po nating ipilit na ang layunin nyo lang, maiupo si Sara para masabi nyong panalo na kayo. Oo. Ang ipanalo natin dito ay ang bansang ito. Yun. Kaya kailangan mga kababayan, isip ng isip. Common sense nga lang. Tama. Dahil tayo po, tandaan nyo, tulungan natin ang ating presidente. Hindi tayo sigaw na sigaw, bagong Pilipinas, bagong Pilipinas. Magkaroon po tayo ng bagong Pilipino para sa bagong Pilipinas. Yan po ang dapat nating gawin dahil kailangan po ng tulong ng presidente para pumabago niya ang ating bansa. At nakikita nyo naman po halos araw-araw saan nagpupunta ang ating presidente. Kaya simulan po natin sa ating sarili, magkaroon po tayo ng isang bagong Pilipino. Kaya ang kailangan po natin, kung walang bagong Pilipino, walang bagong Pilipinas. Tama. Sa bagong Pilipinas, bawal ang korap, bawal ang magnanakaw, bawal ang naghahari-harian, bawal ang lumuhudas sa pera ng taong bayan. At yung mga masusungit na mga empleyado, Oo. tapos na ang Tapos na. araw nyo. Tapos Oo. na rin ang araw sa bagong Pilipinas ng mga kumukulimbat ng pera ng taong bayan. Totoo ang sinabi ni Pangulo na bawal ang magnanakaw sa bagong Pilipinas. Ano nangyayari? Nakukulong, pinakukulong, inakasuhan at mananagot
taong bayan. Alam nyo, mga kapatid, mga kababayan na nanonood, totoo namang malayo pa. Malayo pa, mga kababayan, pero marami nang nagawa. Marami nang nagawa ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na kung saan pwede na nating umpisahan. Doon tayo mag-umpisa sa naumpisahan niya, dudugtungan na lang. Bawat Pilipino, bawat mamamayang Pilipino, bawat mga politiko na mga nandito sa bansa natin, kayo ang manguna, susunod ang taong bayan. Tama. Kung ang gagawin ninyo, maging halimbawa ng pangungurakot, yan din ang susundan ng mga kabataan. Dahil sabi nga noon, ang gawaing masama sa mata ng bata ay nagiging tama. Tama. At ngayon, makinig kayo. Nung nakaraan, ang sabi ng Pangulo sa kanyang SONA, ipapasara na natin ang Pogo! Yan, narinig niyo yan. Pagkatapos, maiyarawan kayo sa mga pamilya nyo at sa mga anak natin sa flood control. Ngayon, abangan nyo ang darating na SONA ng Pangulo. Tigilan na natin ang mga magkakamag-anak sa gobyerno. Tinawag niya sa akin yan. Abangan niyo yan sa SONA ng ating Pangulo. Dahil ang Pangulo po seryoso. Ilang beses niya sinabi yan sa Kongreso at Senado. I-prioritize natin ang anti-dynasty bill kung saan tigilan na ang mga magkakamag-anak sa politika. Agree ako dyan. I agree. Because yan ang nagpapahirap sa ating mga LGUs. Yung si anak, si apo, si ganito, si tatay, palitan lang ng palitan. Walang nangyayari. So, I agree doon. Minsan alam nyo, naiisip ko habang mag-isa ko, ano ba magagawa natin sa bansang ito para maihahabol natin sa mga bansang iniwan na tayo? Tama. Maraming mga bansa, napuntahan mo na. Milya-milya na layo nila. Yung mga sasakyan na taxi, lumilipad na. Grabe, no? Tayo, kita mo naman, yung LRT natin, mabagal pa. Pero alam nyo, minsan inisip ko, sana bigyan tayo ng kapangyarihan ni bro. Na sana bigyan tayo ng kapangyarihan para magawa natin, maumpisa natin, i-reset natin ang gobyernong ito. Alam nyo kung paano i-reset ito? Yung lahat na sana ng mga politikong magnanakaw, katulad ni Saldico. Amen. Hindi ko nababanggitin yung idol ni Nyulo. Aray ko. Baka masaktan, paglabas namin, suntukin ako nito. Aray ko. Di ba? Oo, sana lang talaga mabigyan tayo ng kapangyarihan kahit sino sa atin at gawin yung mga naiisip ko. Pero, Alam mo ako, boss, ha? Okay. Sometimes iniisip ko rin yan, ano ba magiging future ng mga anak ko? Yun nga eh. Alam mo, iniisip ko palagi, what if, kung ganito nangyayari sa Pilipinas, hinanakawan tayo nila, ayoko magpamana sa mga anak ko ng problema. Ayoko magpamana sa mga anak ko sa susunod na henerasyon ko na walang nangyayari, na baon sa hirap ang bansa natin. Kung may pagkakataon ako manindigan, tumayo sa harapan ng mga tao, gagawin ko. Because dumating man yung araw, mawala man tayo, at least mapapanood nila dito na mayroong Bengador. Yes. Yung apo na lolo ko. May Nyulo! Nyulo. May Mike Cervera. May biyahe ni Koy. Lumalabang kami for the entire Philippines at lumalabang kami sa karapatan ng mga Pilipino. Tama. Pero no? At least masasabi ng mga subscriber natin na nanonood ngayon. Yung tatlo na yan, lumaban yan nung panahon ng korupsyon ni Sara Duterte. Yung Tama. tatlo na yan, lumalaban noon, nakikipagbanggahan sa mga ganito. Alam mo, that is one of the legacy na iiwan ko sa susunod na henerasyon ng aking lahi. Sasabihin nila, yung lolo ko, talagang kasama ng mabuting politiko. Si Koy, di ba? Kasama ni Trillanes, mabuting politiko yung sinamahan. Si Nyulo naman, Oo, hindi ko nababanggitin kung ano. Ba't sa akin, fill in the blank? Ito. Mga kababayan ko. Totoo yun sa akin, boss Mike. Pagkaisipin nating maigi kung sino talaga nagmalasakit sa bayan na ito. Tama. Wala tayong nakitang mga magagandang proyekto, malalaking mega project na tinatawag ng mga politiko. Nung panahon ni Digunyo, pero wag niyong kakalimutan, ang utang natin mula pa nung panahon ni Andres Bonifacio. Ayokong kilalanin yung isa, Emilio Aguinaldo. Pero mas gusto ko kasing kilalanin si Andres Bonifacio hanggang kay Aquino na utang natin dinoble ng higit pa. Saan kayo nakakita ng ganun, mga kababayan ko? Isip-isip minsan, Kaya ako, saludong-saludo ako bago si Kuya. Saludong-saludo po ako sa ating Pangulong Bongbong Marcos. At Papaalam na tayo. magpapaalam na pala. Mike, mahabol ko lang. Mahabol ko lang, Mike. Wala, Huling banat, sabihin mo man kay Trillanes na iuwi na lang ako Pilipinas. Magkita kaming dalawa para si Sara patigilin ko na sa pangungurap. Mga kababayan, tayong mga Pilipino ay nakilala sa mabubuting tao ng ibang mga bansa, ng ibang mga nasyon. Hospitality. Ang tingin sa atin ay tayong mga Pilipino ay mabubuting tao. Pero kung tayo mismo na mga Pilipino ay naglalamangan, nagdudugasan
sa mga pamamagitan ng pagnanakaw sa kwarta ng bayan, mukhang mawawala na yung kultura nating yan. Sana, sa mga susunod na panahon, ngayon, bakit hindi natin umpisahan para mabago yan? Yun lang naman yun sa akin. Yulo. Para sa akin, si Sara mai-impeach na. Di na siya uuwi. Hindi na siya uuwi. Hindi. Tatay yung karton nilalagay sa garapon. Yan. Paalam na po. Pero bago ang lahat, bago tayo magpaalam, isang bagsak lang po sa mga kasama namin lumalaban para sa katotohanan at totoong paglaban. Mga kapatid, kulong na yan! Mga kurakot! Kulong na yan! Mga kurakot! Basta si Sarah magnanakaw. Oo. Kaya, walang kawal... Oh, 5, 4, 3, 2, 1! Walang kawala! Ang may sala! Ayun. Kulong na yan! Mga kurakot! Maraming salamat po sa inyo. Kami po ang Bengador, ang bebengka sa mga fake news dahil kami ang apoy na susunog sa inyo. Thank you po. Kapag kamay, sala. Walang kawala ang may sala. Kaya nandito ako eh. Hindi. Oh, kasi episode pa lang kaya nagkamali. Hindi, sinadya ko yung kasi. Sinadya ko ba? Kasi Doon muna. Walang kawala. Ang may sala. 1, 2, 3, go. Walang kawala! Ako muna. Ako dito sa akin. Game. Okay, 1, 2, 3, go. Walang kawala! Ang may sala. Yo! Kita nyo? Okay na? Oh, isa pa daw. Oh, isa Okay, pa. game. 1, 2, 3, go. Walang kawala! Ang may sala. Nakaupo ako, lumalamon sila. Masasaya itong aking mga kaibigan. Abot kamay nila ang bunga ng puno. Dahil balikat ko ang ginawang tuntungan. Habang namimitas lalong natatakam, sila ay para bang wala ng kabusugan. Kahit alam nilang mayroong mga langgan, at ang aking paa ang siyang inuupakan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka ang puno ay tuluyan nang maubusan ng bunga. Nakaupo ako, nagbabantay sila. Ang mga aso ko'y laging maaasahan. Hindi ko lang alam ang binabantayan. Ito bang puno o itong aking upuan? Itali ko kaya sa bahay ng langgam? Maglilingkod ba o maghahari-harian? Masasagot lamang ang malaking tanong kapag ako ay nawala na ng tuluyan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala.
walang solusyon. Daming nangako, naging ilusyon. Ikaw ang sagot-sagot sa aming tamong-tamong. Ikaw ang boses sa aming bulong. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Ang mga sugat, ikaw ang lumunas. Saradong isipan, ikaw ang nagbukas. Bayan, inuna mo, hindi banyaga. Gintong puso ay kahanga-hanga. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ang kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nais ko nang magpahinga. Marami na kong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala. Baka itong mga aso ay maulol at